Marahil kung pagbabasihan mo lamang ang senaryong ito ay masasabi mong sobrang arogante at bastos ang boksingerong ito. Ngunit sa likod na pahina ng laban na ito ay kakibat nito ang isang ngiti ng tagumpay kontra sa hindi patas, manipulado at hindi makatarungang klase ng pakikipaglaban. Ito na siguro ang pinaka-perpektong halimbawa ng salitang paghihiganti mula sa pinaka-Judas Barrabas, Texas na may bulutong ketong piksa na kinamot ng 8 siraulong manggagamot at pinakamadayang boksingerong nakaharap ng pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas na si John Riel Cuadro Alas Casimero. Animoy naging wrestling na may pagka-judo at MMA ang laban na may kakarampot na boxing, nahiya pang magkarate at kapwere. Samahan mo pa ng mapagpasensyang referee na kababayan ni Poknat na ang favorite dialogue okay lang yun, hindi naman sinasadya. Wala pa naman pating bukol at dugo, pagpasensyahan mo na lang. Mapapaputik ng inang kinambyo ng kinabayo ko na lang nang wala sa oras Hindi naman sa binabalasubas natin to si Amnat Poknat, pero parang ang sarap lang kasi niyang pakuluan sa kumukulong Red Doors na may halong lambanog Anyway, sa video natin ngayon mga kaibigan, ating masasaksihan kung paanong hinarap at dinayo ng buong tapang ni Casimero ang madayang Thai boxer na ito sa mismong balwarte nito at kung paanong ginulpe ni Casimero ng gulpe de hallucination ang madayang Thai boxer. Pero bago ang lahat, appetizer muna tayo mga kaibigan. Mahalimuyak na araw ng Sabado, ika-27 ng Hunyo, taong 2015, ikinasahang unang pagtutuos ni John Riel Casimero at ni Amnat Poknat Ruwenrong. Ginanap ang laban sa Hua Mark Indoor Stadium sa Bangkok, Thailand, na mismong balwarte ni Amnat Poknat. Paglalabanan nila ang titulong hawak nitong si Poknat na IBF World Light Flyweight title. May kartada noong undefeated itong si Amnat. 16 na panalo at 5 ay tinapos sa pamamagitan ng wrestling, AST knockdown at walang bahid ng talo. Samantalang si Casimero naman ay may 21 panalo, 13 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 lamang ang talo. Sa kanilang weigh-in naman, mahahalata mong may masamang balak talaga ang madayang Thai boxer dahil tamang poker face lang ito sa picture at animoy matinong tao na hindi gagawa ng mabuti at nakadilaw pa na short, tinerno pa sa buhok at ngipin. Buwisit na yan, isang dilawan na naman ang namataan. Pakisumbong nga to kay Atty. Gadon. Mga bobo! Mga bobo! Umpisa pa lamang ng laban ay mapapasabi ka na lang agad ng smell something fishy. Kung titignan kasi natin mga kaibigan, mukha kasing mag-ama itong si Amnat Poknat at itong referee. Pareho kasi ng hairstyle na parang inahit na burnek ng kalabaw. Pagpasok pa lang ng round 1, nakatama na ng solid si Casimero at halatang nahilo si Poknat kaya dumiskarte ito at ningudngod si Casimero sa sahig ng lona sa pamamagitan ng pagwasiwas na takedown. At sumimple pa ito ng panunuhod na kitang-kita naman sa kamera at ng referee. เป็นอดีตแชมป์โลก108 ปอนด์นะครับ IBF แล้วก็เป็นแชมป์โลกเฉพาะการด้วยครับ108 2 ครั้งเป็นการแพ้ที่แอฟริกาใต้แล้วก็แพ้ที่เม็กซิโก Pinuna naman ito ng referee, siguro upang kahit papaano ay hindi naman mahalata ng mga manonood na manipulado ang laban na ito. Samantala, tuloy pa rin itong si Poknat sa pagbalibag at pagwasiwas kay Casimero na kung tutuusin ay kabawsan na dapat sa puntos nitong si Poknat dahil may warning na nga ito, pero wala home court advantage itong si Bayag Miski nga ang simpleng pag-breakout sa pangyayakap nitong si Poknat ay hindi agad magawa nitong referee. Pagsapit naman ng round 2, nakascore ng knockdown itong si Amnat. Tamang abang kasi diskarte nito Tinamaan si Casimero ng right counter punch ni Poknat. Ngunit mahahalata mong baliwala lang ito sa makapal at makunat na mukha ni Casimero. Tinawanan lamang ito nito. Samantala, tuloy pa rin sa panggugulang itong si Amnat at bago matapos ang laban ay ginamitan niya si Casimero ng jiu-jitsu at hinedlock niya ang ulo ni Casimero. Casimero นี่ทำให้
เราวันอยู่เหมือนกันว่าอาจจะมี Sa round 3 naman, nakatama ng solid na kanan nitong si Casimero at halatang nasaktan si Amnat kaya ginamitan niya ito ng malamay wader hugging technique at mahahalata mong tinatagalan talaga ng referee ang pag-breakout ng dalawa para makarecover ang anak niyang si Amnat. At sa kalagitnaan naman ng round na ito ay napabagsak naman ni Casimero si Poknat gamit ang counter left hook. Ngunit katakatakang hindi ito binilangan. ต่างคนต่างศึกษากันอยู่นะครับนี่โดนซ้ายเลยครับ Matindi talaga sa buhatan ng magtatay na to. Papainom ko na lang talaga ng tang pineapple juice nang wala sa oras. Tuloy-tuloy pa din naman sa panghe-headlock itong si Poknat kaya di na nakapagpigil itong si Casimero at nakikipagsabayan na din ito sa panggugulang at binibisligan niya si Amnat sa hita habang siya ay naka-headlock. เซ่ด้วยเซ่ด้วย Pagsapit ng round 4 ay ginamitan na ni Amnat ng judo technique si Casimero at sabay sakal kay Casimero. Manggigigil ka na lang sa mga opisyal sa laban eh. Ni walang pakialam lalo na tong referee na to. Sarap kutusan eh. ไอ้ฟุตเวิร์กดึงแล้วคืนแล้วพลิกไม่รู้ว่าโดนกรรมการเตือนหรือเปล่านะครับ ลงไปเลยครับจังหวะพลิกหลบด้วยครับ จะมีลีลาแบบนี้นะครับอย่างที่เรียนไว้ว่าครั้งหนึ่งครับในการไปชกที่อาร์เจนตินาครับไปชิงแชมป์โลก Sa round 5 naman ay ganun pa din ang diskarte nitong si Poknat at tuluyan ng nabulag ang referee na animoy may eksema at katarata sa mata. การเก็บแต้มไปได้เรื่อยๆครับแล้วก็ใช้น้ำหนักโถมตัวเข้าไปครับนี่โอ้โหนี่โดนไป ใครโดนก็โดนทุกซ้าย แล้วก็ใช้แรงเหวี่ยงครับล้มลงไปทั้งคู่ดูครับที่มุมของนักชกฟิลิปปินส์ทุบพื้นเวทีเลยครับเห็นโอกาสอันเหมาะแล้วครับเมื่อสักครู่นี้โดนหมัดซ้ายกับอำนาจแต่ว่ายังเฉยๆอยู่ Samantala, bibilib ka din sa pasensya nitong si Casimero eh. Talaga namang tuloy pa rin ang laban. Noong round 7 naman ay binilangan naman ulit ng tatay ni Poknat si Casimero. Pero kitang-kita talaga na hindi suntok ang ginawa ni Poknat at binalibag niya talaga ito. Tapos may pagyakap na naman ito na inabot ng halos 1 minuto. แล้วเขาชะงักแล้วเขาจับดึงให้เราเข้าหาบ้างขวาแล้วซ้ายเหวี่ยงลูกนี้เหวี่ยงกรรมการนับครับแม่เขาโวยครับ Sabay rabbit punch o pagsuntok sa bunbunan na mariing pinagbabawal sa boxing. Ngunit hindi niya alam ay naka-blade mail itong si Casimero at nakatang build ang mukha nito. ชิดกันเลยหุกซ้ายผิด ครับหลุดอีกแล้วครับ ผิดโอ้ยระวังครับลูกแขนลูก ยังพยายามจะเข้าไปอยู่โดนดักอีกแล้วครับ ซ้ายแม่นเอ้าแล้วก็ถ่วงเข้าไปครับ Sa round 8 naman, niwrestling na ni Poknat si Casimero, sabay paamoy ng singit na binalot sa mahiwagang bacon na brief ni Amnat. ล็อกแล้วต้องปล่อยจังหวะปล่อยโอ้ถ้าใจดีอย่างนี้เราชอบครับไม่แล้วปล่อยให้ต่อยครับเขาพยายามจะ เสีย หา ลู จุ ก ด ร่ ร่ ว ว ง ม ไปเลยครับเข้าไป ล้มลุกคลุกคลานแล้วครับมีโวยด้วยครับมีนี่ครับก่อกดดันเราพอสมควรวงในล็อกหาเขาเชื่อมรอให้กรรมการแยกดีกว่าครับอย่า ต่อยต่ำกว่าเข็มขัด ใส่เลยครับ Sa pagsapit naman ng round 11, nanggigigil na si Casimero. Ayaw kasing tumigil nitong si Poknat kaya binega na ito ng binegan ni Casimero. Sabay habang nakayakap itong si Poknat ay gigil na rin itong gumaganti ng illegal punch. Siguro sa isip ni Casimero, daya ng gusto mo ito pagbibigyan kita. น่ากลัวเหมือนกันครับดูดิว่าเราจะคุมให้อยู่ได้ไหม มาหงุดหงิดแล้วนะ ต่ ค อ รั ย บ ตามอีกต่อยตาม โอ้โหต่อยล่างนะครับโอ้โหต่อยข้างล่างต่อยล่างครับสำหรับทีมงานของกาซิเมโรตอบนะครับตอบเหมือนเดิมนะครับตอบนะครับ อาวุธไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าลีลาดู Natapos ang laban ng paulit-ulit lang ang ginagawa nitong si Amnat na pag-takedown, pati na rin ang pag-running technique naman ni Mayweather ang ginawa nito. Dahil alam niyang may 2 knockdown score na siya, kaya tamang ubos na lamang ito ng oras. Nanalo ito via unanimous decision at sa interview ng trainer ni Amnat ay makapal nitong sinabi na mas lumalabas na mas madaya at mas madumi daw lumaban itong si Casimero dahil nang bibislig daw ito sa hita ng kanyang pambato.
Matapos ang laban ay isang taong hindi lumaban si Casimero at puro puspusang pag-iensayo lamang ang ginawa nito upang makabawi sa madayang si Amnat. Isang taon lamang nakalipas na pagbigyan si Casimero na ipaghiganti ang kanyang mapait na sinapit sa kamay ng madayang Thai boxer. Ika-25 ng Mayo taong 2016 naikasa ang kanilang pangalawang pagtutuos. Sa pagkakataong ito ay pinalitan na ang tatay niya bilang referee at good news, hindi na sa balwarte ng madayang Thai boxer ang laban. Siguro pinag-utos na rin ng mga boxing organization na wag nang gaganapin ang laban sa balwarte nitong mandarambong na si Poknat. At gaya ng inaasahan, puro takedown, yakap at pangre-wrestling pa rin ang diskarte nito. Ngunit ang hindi niya alam ay pinaghandaan na ito ni Casimero. Avoid his opponent from getting any forward momentum with their shots, as he does right there. Yeah, man, he's looking alright, boy. Camero's, he's landing the right hand. Here he comes the wrestling. And he's down on the floor again. This is what we're talking about here, man. What he does, it brings your hands down so you can set up your headshots. So, and then you could just start bombing off. Time him. Look at it, there you go. He's trying to time him with that. And he throws him down to the ring, underneath the bottom of the ring. Pagsapit ng round 4, dito na nakabawi ang tinaguriang angas ng Pinas. Matapos nitong matamaan ng counterpunch si Poknat at pagkabangoy, sinundan agad ng isang matinding body shot na nagpatiklop sa madayang Thai boxer at hindi na ito nakarecover pang muli. We fights loose. Big left hook from Casimero. And he caught him. And he looks hurt. Oh, he looks really hurt. And he's got up. Surprisingly up and all foot up. I can't believe it. That was a devastating. And you see as he dumped it. And managed to catch him. Here's the replay. Oh, look at that. And a traded hook. Counter left hook. Amnat was trying to be hold on. And he won't be denied. And a good body shot. He's down again. To the body. Whoa. And the champion is down. Up out of his seat. And you don't look like he's gonna get up. Is he gonna get up? Now the fight's been waved off by Tony Reeks. And we have a new IBF flag. Casimero's landed flush on the chin. And then finally the left hook to the body. Yeah. 1, 2, 3, perfectly placed. Right to his liver. You see Casimero showing out after he drops him, showing that bad blood between them. And he's happy. And look how he's smiling. Look how he's smiling. At sa laban niya na ito ay nakamit ni Casimero ang pinakamagandang halimbawa ng mahalimuyak na paghihiganti. Isa sa pinakamagaling sa buong mundo sa ngayon at kilalang kilala na strength and conditioning coach na si Memo Heredia na humawak noon sa ilang mga tanyag na naging world champion na boksingero kagaya na lamang ng Mexican legend na si Juan Manuel Marquez nang talunin nito si Senator Manny Pacman Pacquiao na nung nakaraan ay dating conditioning coach din ni John Riel Cuadro alas Casimero noong mga panahong nasa MP promotion pa ito. Na ayon niya mismo sa isang article ay mula sa pagiging class B na halimaw ay nagawang palabasin ang pagiging class S na halimaw sa katauhan ni John Riel Cuadro alas Casimero ni Coach Memo Heredia. Dagdag pa ni Coach Memo, gifted daw talaga itong si Casimero dahil ayon mismo sa kanya, mas malakas pa daw sumuntok si Casimero sa 147 pounds o welterweight na Juan Manuel Marquez. Na ang ibig sabihin ay kaya talagang umakyat at makipagsabayan nitong si John Riel Casimero sa matataas na timbang. Yun nga lang, kailangan niyang pag-ibayuhin ang kanyang bilis at footwork dahil sabi nga nila, the more na bumibigat ng isang tao ay the more na mas babagal ito. Ayon naman sa isang featherweight sparring partner na Hapon ni Casimero na si Musashi Semochang Mori na matakaw sa sushing inadobo sa gata, malakas daw talaga at nakakayanig ang suntok ni Casimero. At para daw simentong din ang suntok nito kahit daw siya ay nasa featherweight division at si Casimero ay bantamweight lang, ay yanig daw talaga ang kanyang nguya-nguyaan sa lakas ng suntok nito. Ayon pa nga sa isang Briton na winakwak ni Casimero ang pakpak sa laban, ay si Casimero daw ang may pinakamalakas at pinakamapait na kamao na natikman niya. His IBF title on the road again, and it was a brave effort from Johnny.
Binalaan pa nga nito noon si Solani Tite bago ang laban nila ni Casimero na wag daw siyang papakampante dahil halimaw daw ang lakas ng suntok ni Casimero. Sabi pa nga nito sa interview niya, Casimero is no joke. He is the hardest punch I've been hit by. Grabe naman kasi ang sinapit itong si Charlie Edwards kay Casimero. Nanakaut ito matapos tamaan ng counter left hook ni Casimero na sa sobrang lakas ay tumalsik ito ng pagkalayo-layo at umangat ang dalawang paa sa sobrang lakas ng impact. Katunayan din mga kaibigan na sobrang lakas ni Casimero ay 6 sa huling 7 laban niya ay mga nagsitulog matapos matamaan ng mabigat na kamao ni Cuadro Alas. So you can finish him. But make no mistake about it. Oh, down! It's down! It's down! And I think it's out! It's over! That's it. Oh, what a We knew it was beautiful happening. ending to this fight! We knew it was gonna happen. He had very little left. And flat on his back. Unbelievable ending. What a Gabriel Casimero. What a fantastic show there from the Filipino General Fatality. Casimero. Finish him. Finish him. Maliban nga lang dito kay Rigundo alias El Jacol mga kaibigan. Pero na-knockdown din naman ito ni Casimero nung round 1. Yun nga lang, simula nung matikman niya ang mapaklang kamao ni Casimero, ay nagtatakbo na lang ito ng nagtatakbo na parang ginaya ang estilo ni Mayweather alias bit-bit chinelas takbo na nag-Mayweather's running technique na walang pag-El Jacol ni Rigundo na toe-to-toe at walang inuurungan ng tapang at tila na baliwala ang napakatinding karanasan nito sa pakikipaglaban na 475 na laban at 12 lamang ang talo sa pagiging amateur boxer at 20 panalo naman at 3 talo lamang sa kanyang professional career. Sinabi rin ng dating trainer ni Casimero na naging trainer din ni Tyson Fury at Andy Ruiz Jr. na si George Capetillo na iba daw ang lakas ni Casimero pang 135 pounds lightweight division daw at 140 pounds light welterweight division. At sigurado daw siya dito dahil marami na siyang nahawakang boksingero sa magkakaibang dibisyon. Kaya pwede talagang umakyat ito ng dibisyon si Casimero kung talagang hirap na siya sa 118. Pwede siyang mag-super bantam o di kaya makigulo sa featherweight division. Kalampagin niya ng bote ng Red Horse yung mga champion doon gaya nila Navarrete, Vargas, na tumalo kay Magsayo. Ewan ko na lang kundi sila makatikim ng gulpi de rejuvenating na may kasamang 2 joints kay Cuadro Alas angs ng Pinas. Rendido sigurado eardrum ng mga yan. At kung totoo nga na pang 135 pounds, 140 pounds ang lakas ni Casimero at mas malakas pa sa 145 pounds na Juan Manuel Marquez na naka-knockout sa matibay na si Pacquiao ang suntok ni Casimero, ay siguradong may tulog ang tinaguriang halimaw ng Hapon na si Naoya Inoue kung tatamaan siya ng solidong suntok ng pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas na si John Riel Cuadro Alas Casimero.
Kung matatandaan nga natin mga kaibigan, nung unang laban ni Donaire at Inoue ay tinamaan ng solidong kanan si Inoue sa panga. Muntikan na lumaglag ang tuka nito sa right counter ni Donaire mga kaibigan. Na kung tutuusin ay kung lepok ni Donaire yun ay baka na-knockdown na siya doon. Swerte pa nga siya kasi naka-clinch pa siya noon at hindi nakapag-follow up si Donaire. At take note, matandang Donaire na ang nakalaban niya noong mga panahong iyon. Paano kaya kung si Casimero ang bumira sa panga ni Inoue? Di wala na, finish na ang Hapon. Hindi naman sa minamahina natin ang Hapon mga kaibigan, mismong mga batikan trainer na ang nagsasabi pang welterweight ang lakas ni Casimero. Zero.